programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Babawiin na ni Nushi ang pagkatao na ninakaw sa kanya ni Moira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagtagumpay nga si Morgana at Zoe na mapaalis sa pwesto itong si RJ. Kapalit ng pag-urong nila sa kaso laban dito kay Annalyn. Hindi naman nagustuhan nitong si Lynette ang ginawa ni RJ dahil lalo lang raw silang pahihirapan nitong magtsahin kuno na si Morgana at Zoe. Hindi naman natuwa itong si Zoe na simula ngayon ay siya na ang mamamahala ng buong Apex dahil ramdam ni Zoe na labis niyang nasaktan ang kinilala niyang ama na si RJ. Ngunit dahil sa udyok nga nitong si Morgana kay Zoe, ay napilitan na lang si Zoe na tanggapin kung ano ang plano nitong si Morgana sa mga pamilya tanyag. Nakarating kay Nushi G na si Zoe na ang bagong CEO ng Apex. Nagtataka nga si Nushi kung bakit naman pumayag si RJ na maging si Zoe na ang bagong CEO ng Apex, samantalang wala naman daw share itong si Zoe. Sinabi nitong si Gilbert na ibinigay lahat nitong si Morgana ang share niya dito kay Zoe para mapasa kay Zoe ang nararapat na pagiging CEO ng buong Apex. Nang sa ganon ay magtagumpay sila sa lahat ng mga pinaplano nila. Galit na galit si Nushi G. Nagsabi siya kay Gilbert na antayin ang pagbabalik niya sa Pinas dahil kukunin niya dito kay Moira ang lahat ng ninakaw sa kanya, lalong-lalo na ang pagkatao nitong si Moira. Wala namang kamalay-malay itong si Moira na nalalapit na ang pagkabuking ng buong pagkatao niya sa lahat ng tao sa Apex dahil pauwi na ng Pinas ang totoong nagmamay-ari ng pangalan na Morgana, ang half-sister niya na si Nushi. Dahil hindi nga pumapayag itong si Nushi G na ganun-ganun na lang na nailipat nitong si Morgana ang share niya dito kay Zoe dahil ang totoong may-ari talaga ng share na yon ay walang iba kundi ang totoong Morgana. Nagsimula na ngang magreyna-reynahan itong si Morgana sa buong Apex. Inumpisahan niya na ngang alipinin itong si Annalyn. Hindi naman pumayag itong ina ni Annalyn na si Lynette na ganun-ganun na lang kung alilain nitong si Morgana ang anak na si Annalyn. Hindi raw pumayag itong si RJ na kunin ni Zoe ang posisyon bilang bagong CEO para lang alipinin ang anak na si Annalyn. Kaya pinaglaban nitong si Lynette ang karapatan ng anak niyang si Annalyn dahil isa raw doktor si Annalyn at hindi katulong nitong si Morgana. Sumagot naman itong si RJ na tama nga si Lynette dahil hindi katulong itong si Annalyn sa buong Apex. Meron daw silang naka-assign na maglilinis ng CR nitong si Zoe. Kaya wala raw karapatan itong si Morgana na utos-utusan ang anak nilang si Annalyn. Sinabi ni Morgana na may karapatan siyang mag-utos kay Annalyn dahil si Morgana ang tiyahin nitong si Zoe. Pinabulaanan naman ito ni RJ. Walang karapatan si Morgana na mag-utos kay Annalyn dahil wala nang share itong si Morgana sa Apex at ibinigay na nito lahat dito kay Zoe. Napahiya nga itong si Morgana sa sinabi nitong si RJ na wala na siyang share sa Apex at totoo naman kasi na wala nang share itong si Morgana sa Apex dahil pinagkasunduan nila na ibigay lahat ng share niya dito kay Zoe. Sa kabilang banda,
naglabas ng sama ng loob itong si Zoe sa kapatid niyang si Harry. Napansin kasi nitong si Harry na tila hindi masaya ang kapatid niyang si Zoe, na simula ngayon ay si Zoe na ang mamamahala ng buong Apex. Sinabi nitong si Zoe na hindi talaga siya masaya sa naging desisyon nila sa Apex dahil napilitan lang siya sa plano ng tita niyang si Morgana. Sinabi ni Zoe na nasaktan niya ang pinakamahalagang tao sa buhay niya at ang tao na yon ay ang kinilala niya na isang ama simula pa nang maliit siya. Ito nga ay si Doc RJ. Sinabi nitong si Harry kay Zoe kung bakit pumayag siya sa kagustuhan ng tita niyang si Morgana. Kung gayon naman pala na hindi gusto nitong si Zoe o tutol itong si Zoe sa gustong mangyari nitong si Morgana. Sinabi ni Zoe na wala na siyang magagawa dahil tita niya si Morgana at si Morgana na lang ang natitira niyang parang magulang niya o itong tinuturing niyang nanay. At dahil nga sa nangyari na pagbaba nitong si RJ sa pwesto niya bilang CEO ng Apex, naramdaman o nalaman nitong si Giselle na hindi na ang kapatid niyang si Ubeng ang CEO ng Apex at ang ipinalit nitong si Ubeng ay ang peking anak niya na si Zoe. Galit na galit si Giselle sa nalaman niya. Hindi alam ni Giselle kung ano ang magagawa niya dito kay Morgana at Zoe dahil panigurado raw na ginawa lang ng magtiyahin ang pagkakataon o ginamit lang ng magtiyahin ang pagkakataon para ipitin itong si RJ na bumaba sa pwesto bilang CEO para makamkam nila ang buong Apex. Samantala, kahit na nga si Zoe na ang umupo bilang CEO ng Apex ay hindi pa rin tumigil itong si RJ na malaman kung ano talaga ang totoo para kung sakali na lumabas ang totoong nangyari ay malaman ng lahat na inosente ang anak niyang si Annalyn. Kaya naman tinawagan muli nitong si RJ ang IT na kilala niya na nag-recover rin noon ng CCTV footage nitong pagtulak ni Moira sa kanya. Tinanong niya kung may update na ba sa kuha ng CCTV na pinare-recover niya. At dito na nga nalaman ni RJ na nakita na ang original na video na hinahanap nila at tunay na tampered nga ang pinanood sa kanila. Kaya nagtataka ngayon itong si RJ kung sino nga ba talaga ang utak ng pagkakaroon ng krimen dito sa Apex. Saan na kaya pupulutin itong si Moira kapag isiniwalat na ng kapatid niyang si Nushi ang totoong pagkatao niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!